Sumasang-ayon ako sa kasal. Maaari bang magtanong, mayroon ka bang oras ngayon? Ngayon. Tungkol sa ngayon. Si Ginoong Fu ay nandito. Nagtawanan siya habang nagkakaroon ng pulong. Kanina lang, hindi ba siya nagagalit? Nakatigil ang pulong. Pupunta ako para magpakasal. Babalik ako agad. Kasal. Baka masyado akong nagmamadali. Lucy. Ibigay mo sa akin ang ID at household register. May kilala akong tao. Magmadali sa pagkuha ng dokumento. Nagmamadali ako. Sige. Naway maging masaya ang bagong kasal. Salamat. Fu Nanzhou. Ika-17 ng Setyembre taong 1974. Hindi nakakapagtaka na parang medyo matanda siya. Siya ay mas matanda sa akin ng 8 taon. Anong nangyari? Ikaw. Ang pangalan mo ay Fu Nanzhou. Ngayon mo lang nalaman. Hindi ka ba si Zhang Yizhao? HMM. Bakit hindi mo sinabi? Hindi ka rin nagtanong. Ako. Tapos na. Nagkamali ng kasunduan at nagpakasal ng mali. Iyon. Nakilala ko ang maling tao. Maaari bang makipaghiwalay ka sa akin muna? Hindi pwede. Pero nagkamali tayo sa kasal. Ikaw ang nagkamali sa kasal. Wala akong pagkakamali. Ako ang nagmungkahi ng kasal. Wala akong balak na makipaghiwalay. Ang pangalawang kasal ay makakaapekto sa aking reputasyon. Ako ay 30 taong gulang na. Mahirap makahanap ng kapareha. Ikaw ay bata at maganda. Alam kong dapat maging kontento. Sa kanyang mukha pa lang. Hindi maaaring hindi siya makahanap ng kapareha. Baka may sakit siya. Ito ang address ng bahay namin. Naipadala ko na sa iyo ang password. Diretso ka nang lumipat doon. Nagmamadali ako. Hindi ako makapaghatid sa iyo. Mag-taxi ka na lang. Hawakan mo ang pera sa card at gumastos. Kung ano ang kulang, bilhin mo na lang. Wala na akong magagawa. Kung nagkamali man ako ng tao, ayos lang. At nagpakasal pa sa isang matandang lalaki. Kung malaman ito ng kapatid ko, siguradong sisigawan ako. Hello, Lucy, nagwawala ka na. Alam mo ba kung sino siya? Siya si Fu Nanzhou, pinsan ko. Mabait akong nagpakilala sa iyo ng kapareha. Akala ko gusto mong maging tita ko. Wala na bang pagkatao? Pasensya na. Hindi ko rin inasahan na magkakamali ako ng tao. Noon, may hawak siyang ballpen sa dibdib. Akala ko siya si Zhang Yizhao. Ang tito ko ay napakaluma na. Hindi mo ba ito napansin? Napansin ko na, pero ang tito mo ay sobrang gwapo. Nakatuon lang ako sa kanyang mukha, hindi pinansin ang edad. Shishi, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pakasalan ng aking tiyuhin? Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin nito ay ikaw sa hinaharap, ay mahigpit na pamamahalaan. At saka, ikaw ay isang kapalit. Ang aking tiyuhin ay may isang kasintahan na nagtagal ng 6 na taon. Magkamukha kayo. Naiintindihan mo. Hindi nakakapagtaka na siya lang. Ang nakilala ako ng isang beses. Kaya't gusto na niyang magpakasal sa akin. Ay nako, aking mahal na Yiyi. Maaari mo bang tulungan akong makiusap sa iyong tiyuhin? Hayaan mo tayong maghiwalay. Pwede mo ba akong patawarin? Hindi ko kayang makialam sa kanyang mga bagay. Siguradong papatayin niya ako. Magdasal ka na lang para sa iyong kapakanan. Sige, paalam na. Ito ang bahay ng tiyuhin ni Yiyi. Ang yaman naman. Saan galing ang mga bagahe? Halos nakalimutan ko.
Ikakasal ko lang ngayon ng maliit na asawa. 細水在長流，才懷念最歡樂時候。能共你活十別分手，怎可等世界沒盡頭？寧願任細水在長流，才懷念最歡樂時候。能和你活十別分手，請假設你。 Ganito ka ba kitapat sa akin? Kakainin kita. Pasensya na, tiyuhin. Maliit, tiyuhin. HMM. Ngayon ko lang nalaman. Ikaw pala ang tiyuhin ni Yiyi. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Lucy, nagpakasal na kami. Maaari mong hindi ako tawaging asawa. Pero hindi ka pwedeng tumawag ng tiyuhin. Walang tiyuhin na mag-aasawa ng sariling pamangkin. Maliban na lang kung siya ay abnormal. Asawa. HMM. Napakabait. Ginang. Fu. Tinawag ko siyang asawa kanina. Sumagot siya ng oo. Yung ginoong Fu. Saan ako matutulog ngayong gabi? Gabi ng kasal. Magkahiwalay na matulog. Hindi ito magandang marinig ng iba. Ano? Kailangan bang matulog tayong magkasama? Hindi ba dapat iyon? Ano ang gagawin? Hindi pa ako nakahalik sa kahit anong lalaki. Kahit hawakan ng kamay. Nung ako ay nasa junior high. Isa pa akong bata. Wala akong may tatagong kahit kaunting iniisip. Pero na. Pumunta sa kwarto. Pero, wala akong suot na tsinelas. Hindi na. Kaya ko na. Ako na. Ganyan ba talaga ang mga matatandang lalaki? Karaniwan, ang ate ko at si Chenan ay masyadong sweet. Hindi sila ganyan. Narito ang dressing room. Ilagay mo ang sa akin sa kanan. Ilagay mo ang sa iyo sa kaliwa. Oh, hindi na kailangan. Ang sa akin ay ilagay na lang sa malita. Dati sa bahay ng ate ko. Ang mga bagay ko, lahat ay nasa malita. Si Lucy, batang kaibigan. Dito ang iyong tahanan. Hindi ito hotel. Ikaw ang mayari dito. Ilagay mo ang mga bagay mo kung saan mo gusto. Sabi niya ako ang mayari dito. Hindi ko akalain si Ginoong Fu. Napakabait sa isang kapalit. Sige na, ayusin mo na. Pupunta ako para tulungan kang magpainit ng tubig. Maligo ng mainit na tubig. Oh. Nasa loob na ng kalahating oras. Hindi ba siya naligo ng maayos o nahihilo? Lucy. Narito na. Lumapit ka. Ito. Kailangan na bang gawin ito? Lumapit at patuyuin ang buhok. Lucy, patuyuin ang buhok. Kung hindi, ano? Akala mo anong gagawin? Kaya ko na ito mag-isa. Abot mo ba? Ganito rin ba siya makipaglaro kay Yiyi? Umupo ka. Sa edad kong ito, siya pa rin ang unang lalaki na nagpapatuyo ng buhok ko. Ang takot niya ay napakaliit. Paano siya naglakaslob na magpakasal ng biglaan sa isang estrangherong lalaki? 仍有些惊奇的际遇，比方说当我遇见你，你那双温柔剔透的眼睛，出现在我梦里。 Sige na. Matulog na tayo. Kailangan ba talagang matulog? 上床吗？ Paano tayo matutulog kung hindi tayo matutulog? Kaya, kailangan ba natin iyon? 那个吗？ Oo. Kahit na ako ay 30 taong gulang na, pero malusog ang katawan ko. Ang mga kinakailangang pangangailangan, lahat ay naroon. Pero na, talaga namang masyado akong nagmamadali. Hindi ko talaga ito naisip dati. Kailangan ng ganoon sa kasal. Ano ang nakakatawa dito? Sabi ni Yiyi, ang kanyang tiyuhin. Karaniwan, malamig siya. Wala siyang kahit kaunting ngiti. Ito ba ay tungkol sa iisang tao? Matulog na tayo. Kailangan ba talagang matulog? 上床吗？
Paano ka matutulog kung hindi ka matutulog? Paano ka matutulog kung hindi ka matutulog? Kaya, kailangan ba natin iyon? 那个吗？ Oo. Kahit na ako ay 30 taong gulang na, pero ako ay malusog. Ang mga pangangailangan na dapat mayroon, lahat ay naroon. Tara na. Talagang masyado akong nagmadali. Hindi ko ito naisip dati. Kailangan ng mga iyon sa kasal. Ano ang nakakatawa? Sabi ni Hihi, ang kanyang tiyuhin. Palagi siyang malamig. Wala siyang kahit kaunting ngiti. Pareho bang tao ang tinutukoy dito? Sige, hindi na kita lolokohin. Ako at ang estrangherang babae. Walang paraan para gawin ang ganitong bagay. Mas mabuti. Magsimula tayo sa pagtulog ng magkasama. May trabaho pa ako ngayong gabi. Matutulog ako sa opisina. Pumunta ka na sa kama at matulog. Ah, sige. Bakit ka tumakbo ng ganon kabilis? Nagsimula na bang mag-init? Bakit ang init? Ang lugar na ito ay para sa mga mayayaman. Ang mga tao sa loob ay mayayaman o mahalaga. Paano nandito si Lucy? Baka nakilala niya ang isang mayaman. Imposible. Kahit na si Lucy ay inosente, hindi siya madaling lokohin. Hindi tulad ni Luyaw. Madali lang siyang maengganyo na matulog sa kama. Bakit siya nandito? Bakit siya nagpakita dito? Sino? Ginoo. Pwede bang malaman kung nandito si Lucy? Nandito ako para sunduin siya pauwi. Ano ka sa buhay ni Lucy? Si Lucy ay talagang nandito. Sino siya? Ang sponsor ni Lucy. Imposible. Sa mga nakaraang taon, patuloy kong minamanmanan si Lucy. May lalaki sa paligid niya. Hindi ko maaring hindi malaman. Magsalita. Ako ang boyfriend ni Lucy. Bayaw. Si Lucy ay kasal na. SHHH. Huwag magsalita. Tapos na. Tapos na. Paano nakarating dito ang bayaw? Isang bayaw. Kaya't natakot siya ng ganito. Ano ang ginawa sa kanya dati? Ano ang nangyari kay Lucy? Ginoo. Ginoo, nandyan ka pa ba? Bayaw. Hihi. Bakit nandito ka rin? Ito ang bahay ng aking tiyuhin. Sabi mo, ito ang bahay ng iyong tiyuhin. Kaya, sabi ni Shishi, na may boyfriend siya na tiyuhin mo. Paano mangyayari iyon? Ang tiyuhin ko ay mahigit 50 taon na, at nagpare na siya. Karaniwan, kumakain siya ng vegetarian sa templo at nagdarasal. Kaya sa panahong ito, nakatira kami ni Shishi sa kanya. Ang lalaking ito sa silid ay ang tagapangalaga. Tama, bayaw, umuwi ka na muna. Sige, dahil ito ay bahay ng iyong tiyuhin. Kaya't makaka-relax na ako. Maghanap ng oras. Pupunta ako upang bisitahin ang matanda. Ngayon, hindi ko na kayo istorbohin. Palem, bayaw. Tanga, ang tiyuhin ay abala sa maraming bagay. Sabi mo, madali lang makita. Matagal nang walang balita. Dapat umalis na ang bayaw. Pasensya na, Ginoong Fu. Sobrang kinakabahan ako. Ang iyong bayaw, tiyuhin. Ano ang dahilan ng pagpunta mo? Pupunta ako upang hanapin ang aking tiyahin. Ang sama-sama mo talaga. 可真够坏的。 Ang best friend ko, umupo sa maling mesa. Nakilala ang maling tao. Hindi mo man lang siya pinaalalahanan. Diretsong ginawa mong tiya ang best friend niya. Huwag kang magingay. Oo, oo, oo. Tanging siya lang. Ang makakapagtinging tiya ko. Bakit mo pa pinakasalan si Zixi? Huwag kang magbula. Sabihin ko sa iyo, kung aabuso ka kay Zixi, tiyak na sisirain ko ang ugnayan natin. Tapos ka na. Walang galang. Zixi. Kaya pala, ganyan talaga siya sa araw-araw. Zixi, paano nalaman ng bayaw mo ito? Sinabi mo sa kanya. Wala, hindi ko nga siya maiiwasan. Paano ko siya masasabihan? Siguro ay nagkataon lang na nakita siya. Tinataya ko. Huwag na huwag mong ipaalam sa kanya. Tungkol sa iyo at sa tiyo mo. Mayaman ang tiyo mo. Ang ginan ng kapatid mo. Hindi siya basta-basta. Baka gawing punong kahoy ng pera ka. Nakakainis iyon. 我知道。 Sige, alis na tayo. Samahan mo akong matulog. Bukas, sabay tayong bumili ng ilang damit. Bagong damit para sa trabaho. Tiyo, Little Wing, hihiramin ko ang asawa mo ng isang gabi. Ginoong Fu, Don't- 'Fu. 'sandali lang.
习惯躲在深夜的电台，回想当时你勉强的告白，再看如今已空荡的口袋，你早就心急地告诉我怎忘怀。 Humihilik siya habang natutulog. Kung madya'y gising ka sa ingay, maaari mo siyang paalisin. Oh, dumaan ka sa kwarto ko para matulog. Tiyo, ikaw ang humihilik, pati buong pamilya mo. Magandang gabi. Ginoong Fu, anong klaseng tao siya? Wow, Shishi, ang set na ito ay sobrang bagay sa'yo. Kunin mo na lang. O kaya, huwag na lang. Sobrang mahal. Hindi naman, hindi naman. Ikakasal ka sa tiyuhin ko. Wala bang ibinigay na pera sa'yo? Oo, nagbigay siya. Nagbigay siya sa akin ng card. Pero, hindi malinaw ang relasyon namin. Ayokong gumastos ng pera niya. Sige na, Shishi. Bagong bili na damit ba? Ang ganda. Si Shishi ngayon ay isa ng dalaga. Magkano? Binilhan ka ng bayaw mo. Ganitong klase ng bagay. Ilagay sa tiyuhin ni Zhuang Yi. Sobrang hindi ito ligtas. Bayaw. May pera ako sa sarili ko. Hindi mo na kailangang gumastos. Zixi, umuwi kasama ang bayaw. Palaging nandyan sa bayaw ng iba. Hindi maganda na manggulo sa iba. Wala. Ang aking bayaw ay matanda na. Karaniwan ay nakatira siya sa templo. Tama ba, Zixi? Oo. Ang bayaw ay pumunta upang magdasal para sa iba. Hindi na uuwi. Dasal. Paano nandito si Ginoong Fu? Ginoong Fu, pwede bang magpanggap ka bilang Jiang Yizhao? Sabihin mo na siya ang boyfriend ko. Jiang Yizhao. Kung hindi ako nagkakamali, kami ay legal na mag-asawa. Ngayon ay gusto mong ako'y, bilang asawa, makisangkot sa mga gawain ng iba. Pakiusap, Ginoong Fu. Zixi, sino yan? Jiang Zhou. Kumusta, Ginoong Jiang? Ako ang bayaw ni Zixi. Fu Group, manager ng Human Resources. HMM. May trabaho pa ako. Uuwi na ako. Sige. Palem, Kuya Jiang. Zixi. Hindi ka ba makikipagpaalam kay Kuya Jiang? Sabihin ng Palem. Kuya Jiang, magkikita tayo mamaya. Zixi, sino itong Kuya Jiang? Anong relasyon niya sa iyo? Siya ay boyfriend ko. Ano? Bakit hindi ko alam kasama ang kapatid mo? Bayaw, 22 taong gulang na ako. Kailangan pa bang makipagrelasyon? Pumayag ba ang kapatid at bayaw? Ano siya? Alam mo ba kung ano ang negosyo ng pamilya niya? At mukhang, mas matanda siya sa iyo ng marami. Bayaw, huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ako at si Yi, kailangan pang pumili ng ilang damit. Kami ay, asawa. Si Shishi ay nasa labas. Nakikipagrelasyon sa isang lalaki. Agad na ipakita siya. Ipakilala siya sa pinsan. Ang pinsan ay isang seryosong tao. Ayaw mo rin bang makita siya sa labas? Na maloko ng mga matatandang lalaki. Wala kang pakialam. Anong nangyari, Shishi? Nagpadala ng mensahe ang kapatid ko. Sabi niya ay kumain ako ng hapunan. Sabi niya ay pag-usapan ang tungkol kay Jiang Yizhao. Ang lalaking ito ay sobrang hindi kaakit-akit. Walang anuman. Sakto lang. Ako at ang kapatid ko. Pag-usapan ang tungkol sa kasal ko. Ipaalam sa kanya. Uy, Shishi. Nandito rin ang biyenan ko ngayon. Kumain lang ng isang pagkain. Huwag mong ipahiya ang ate. Ayos ba? Ay nako, nahuli ako. Halika, Dagang, umupo ka dito.
Zixi, ito yung sinabi sa'yo ng tiyahin dati. Ang pamangkin kong si Ligang. Tingnan mo, di ba? Napaka-astig. Lucy, anong ibig mong sabihin? Binigyan ka na ng mukha, di ba? Araw-araw kang nagpapanggap na parang isang dalagang tapat. Para kanino mo ito pinapakita? Zixi, bawasan mo ang pagsasalita. Kahit na ikinasal na ako, pero kailangan pa ring harapin ng ate ang kanyang biyenan. Hindi ko siya pwedeng pasakitan. Tiyahin, normal lang na mahiyain ang batang ito. Napaka-normal. Kung hindi, umupo tayo at kumain habang nag-uusap. Halika, umupo ka. Zixi, basta't sumunod ka lang kay kuya sa bahay. At hiwalayan mo na ang dati mong kasintahan. Ako na ang papalit sa'yo. Para sa pagkakataong ito ng pagpapakilala. Siya pala ang may gawa nito. Huwag nang mag-alala si kuya. Hongmen yan. Tiyahin, gusto ko talaga si Lucy. Pero, mukhang napakabata niya. Mayroon akong 3 anak. Kaya ba ito? Ano bang hindi kaya? Ang batang iyon ay napaka-abilidad. Ikaw, una, ipasa mo ang dowry. Ang natitira, lahat ay nasa kamay ng tiyahin. Sige. Tatawagan ko siya mamaya. Ay nako, mag-relax ka lang. Ay nako, tiyahin, hindi ka pa rin kampante. Zixi, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Sasama ka ba sa akin pauwi? Hindi. Ayos. Nagiging matigas ang ulo mo sa akin, ha? Maghintay ka. May oras na magsisisi ka. Tara na. Sige. Zixi, sumakay ka sa sasakyan ni Ligang pauwi. Hindi na kasya ang aking sasakyan. Nanay, tara na. Ayos. Kita-kats mamaya. Kuya Shangli, hindi mo na kailangang ihatid ako. Darating ang boyfriend ko para sunduin ako. Ano? May boyfriend ka? Oo. Kaya't ako, tingnan natin kung anong itsura niya. Kami, wala kaming kuha ng litrato. Lucy, kung ang dowry na 66,000 ay hindi sapat, maaari ko pang dagdagan. Totoo, mayroon na akong boyfriend. Niloloko mo ako. Sabi ng tiyahin, ikaw ay single. Niloko mo ako. Niloko mo talaga ako. Lahat kayo ay niloko ako. Sumama ka sa akin. Ligang, sumama ka sa akin. Anong ginagawa mo? Tara na. Saan mo ako dadalhin? Bitawan mo ako. Ginoong Fu, ito ang iyong asawa. Hindi ako bulag. Tumama. Ano? Tumama. Ginoong Fu, paano ka nandito? Sino ka? Bakit mo niyayakap ang asawa ko? Bakit hindi ko alam? Siya ang asawa mo. Umalis ka. Maniniwala ka ba na papatayin ko ang buong pamilya mo? Ding Yu. Ay. Tumawag ng pulis. Sige na, huwag ka nang umiyak. Sabihin mo na, anong nangyari? Ang handaan ay naging patibong. Hindi. Niloko ako ng kapatid kong babae na kumain. At ang resulta, ang biyenan ng kapatid kong babae. Nagpakilala sa akin ng kapareha. Hindi mo sinabi sa kapatid mo, tungkol sa kasal mo. Dapat sana ay sinabi ko, pero masyadong marami ang tao. Kaya hindi ko nasabi. Kailangan mo ba ng tulong? Ayaw kong ipaalam ang tungkol sa kasal. Pero kung kailangan mo, bilang asawa, makipagkita sa pamilya mo, hindi ko tatanggihan. Hindi pwede. Siguradong gusto ng kapatid kong babae na makahanap ng masangkop. Hindi ako angkop. Medyo matanda ka na. Anong sinabi mo? Pero hindi ka naman mukhang matanda. Nananatili pa rin ang iyong alindog. Sige na, walang kahit isang bagay na gusto kong marinig. Ang dahilan kung bakit naghiwalay si Ligang ay dahil may problema siya sa pag-iisip. Madali siyang magalit kapag siya'y naiinip. Bakit hindi pa tumatawag si Lucy? Tumawag para humingi ng tulong sa akin. Wala bang nangyari sa kanilang dalawa?
Anong nangyari, Anan? Bakit hindi ka pa natutulog sa ganitong oras? Sino ang hinihintay mong tumawag? Wala, okay lang. Ano? Si Ligang ay nahuli na.